Hello po mga idol, nandito na naman po tayo sa ating tutorial sa fingerstyle. Kumusta po tayong lahat dyan? Bago po tayo magsimula uli, huwag po natin kalilimutan mag-like, follow, share, and subscribe. Doji pumasin po. Na bawat kwerdas o bawat string ay may note o chords or note para alam natin yung pagbabaho. Halimbawa, yung happy birthday nga, yung sample natin noon. Yan. Okay? So, sasabihin ko po sa inyo ang bawat kwerdas or bawat string, kung anong note or anong chords. Halimbawa, itong first string. Ito po ay E. E. Itong second string, B. B. Or T. Sa note T. Ito namang first string, Mi. B, number 2 string. Number 3 string is G. G. Sa note ay Sol. Sol. Ito namang fourth string, pang-apat, D. Sa chords, D. Or Re. D naman sa chords. Ito namang fifth or pang-limang string, A. A ito. La naman to, La. At itong pang-anim na string, sixth string, ay E pa rin. E. Parehas ng number 1. Magpareho sila. Mas mataas yung first string, mas mababa yung pang-anim na string. Mas magpareho ang tunog pero magkaiba ng taas. Pero magpareho ang note. Itong tinatawag na octave or oktabo. Para sila ngayon. Kaya ganito na ngayon, ano? Kanina nagbigay ako ng sample ng happy birthday. Ganito na. Yung chords natin. So ito yung bass. Kasi fifth string is A or A. O ngayon, E ang chords. E di itong kakalabitin natin. Itong E, pang-anim na string. Balik na naman sa A. Ito na naman. Pang-5, di ba? A pa rin. D na ngayon, D. Yan. Balik, A. Or E. Ano, gets po? Ito. Yan. Ulit. First string, E. Second string, B. B. Third string, G. Or God. G. Fourth string is D. Davao. Fifth string, pang-5, A or apple.
pang-anim o sixth string, E pa rin. Katulad ng first string. So sa gitara, ibig sabihin, ang first string at sixth string, parehong E. No? Magpareho sila. Pero mag-iba ang taas. Itong tinatawag na octave. So, hanggang dito na lang po muna tayo, mga idol. Abangan nyo ulit sa susunod na ating session. See you next time. Bye-bye.